Sumain niyo ang kapayapaan. Ang kapistahan ng ating ina ng kapayapaan ay tayo kailanman nag-iisip ng kanyang kakayanan. Biyaya kailanman hindi matatawaran. Kaya nagtitiwala sa kabutihang loob ng hindi tayo ng mga biyaya para sa ating paglalakbay. Nang may kababaang loob, dapat tatanggap pa rin natin ng mga biyaya. Loob, awa at kabag. Ay buong kababaang loob na magtitiwala. Inaamin ko at sa inyo mga kapatid, akong nagkasama sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang sa mahal na Birhen Maria at sa inyo mga kapatid, panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga at dubayan tayo sa buhay sa Diyos sa kain. Panginoon Diyos,
Ama naming makapangyarihan, patawarin niyo po ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya makaligtas nawa kami tanan. Pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang salita ng Diyos. Ang ating pong unang pagbasa ay mula sa aklat ng Genesis. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yun, sinuhapin ang Panginoon kay Abraham. Isanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. At pumunta ka sa bayan, ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y pagpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y himuki, na tulad mong pinagpala, sila ang pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarah at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagpatuloy siya sa isang balay na lugar sa Sitim, sa puno ng roble ng More. Noong inaroon pa ang mga Kananeyo, napakita kay Abraham ang Panginoon at sinabi sa kanya, ito, ang bayan bibigay ko sa inyong lahi, at nagtayo si Abraham para sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Oh
Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinagsa ng mga kinahabagan ng sagana at nawalang sala, sila ay maghahari sa buhay. Kay laking kaligtan ng pagpapalang ito kaysa kasalian. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pinakamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gawin din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod sa isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong mabuting balita, ang ating pong ebanghelyo ay hango sa mabuting balita ayon kay San Juan. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon kay San Juan. Sa yun, may kasalan sa Cana Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak at sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, Gina, hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, sabihin niya sa inyo, doon may 6 na tapayan, ang bawat hanggang 30 galon, nakalaan ayon sa tuntuning panreliyon ng mga Hudiyo, sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, sumalo kayo ngayon
at dalhin sa namamahala ng handaan. Nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Ang galing yun, bagamat alam na makatulong. Kaya tinawag niya ang lalaking kinasal. Wala pong ihahain ay ang masarap na mga tao sa kain ihahain. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap. Ang nangyari ito sa Kanang Galilea ay sa unang pamamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kadakilaan. Ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang halimaw. Magandang umaga po sa inyo. Yes, na po muli. Vicario General, na narito ngayon. Father Joji Manggi. Sabi kariya naman ng gasa. Ang inyong pong lingkod pari na uwi na at nagbigay sa atin ang privilege nating mahal na birhen na original. Father Hernandez, siya rin po ang bukod sa rektor ng siya rin po ang pangulo ng mga asosasyon ng mga dambana sa buong Pilipinas, Father Hernandez Tolentino. Sa ating po mga hermano at hermana sa taong ito, sa pangunguna po ng ating Vice Gobernador, Honorable Adeline Angeles, kasama po natin si Ginoong Alfredo Lugato. Kasama na hermanitos at hermanitas natin ng iba't ibang barangay na si Claire Montevirgen ng Purok Mabuti, Mrs. Yolanda Santo Domingo, Mrs. Alicia Malinaw and Miss Shermay Lambot ng Lisian, Mr. and Mrs. Alfredo and Noemi Tan ng Pahi, Mr. and Mrs. Goderick and Shirley Fe Laracas ng Manlumod, Mr. and Mrs. Ben-Hur and Larissa Lecaros ng taga-Manlumod din, Mr. and Mrs. Rainiel and Lizelle Atienza ng Silangan, Mrs. Ruperta Lamanilaw ng Silangan, Ruth Codillero ng Pasiao at Mr. and Mrs. Edmund Codillero ng Pasiao. Ito po mga hermana. Hindi ko na sasabihin yung pangalan ng mga hermanong darating pa. Kasi pa rin Father ang mga pangalan niyo. Sa iyo pong lahat na mahal ang ating Panginoong Diyos. Narito po tayo ngayon sa araw na ito ng kapistahan natin. At nakakatuwa ng inyo pong ginawang paksa ay ito. Mahal na Birhen, kasagwan sa alon tungo sa pampang
ng pagpapalibago bilang komunidad ng parokya. Ang haba. Ang haba. Hindi ko lang kung naalala pa ng ninyong lahat yung awitin. May awitin eh. Sabi na, hindi ko maalala kung sino kumanta. Hindi ko na naman na-reset. Ang sabi doon ay, do you know where you're going to? Do you like the things that life is? Where are you going? Sino kumanta? Sharon Cuneta? Yung mga nata, maraming kalukuhan ng mga pari dito. Pero ang malinaw sa awiting ito, ay ito'y nagpapaalala. Ano ang paalala nito? Ang katotohanan ng karanasan nating lahat na ano? Tayong lahat naglalakbay. Paglalakbay na ang tanong sa ating lahat ay saan ang punta? Tanong na sa ating panahon ay magandang gawin, kundi hindi lamang saan pupunta, kundi, kumusta naman? Tanong na kasama na rin ng lahat na tinatanong sa paglalakbay na ito, kumusta ka? At ang tanong din, ano naman ang napansin mo? At di lamang yon, tanong na nagtatanong din sa bawat isa sa atin ng alam ba natin kung pasaan nga ba tayo? Mga kapatid, napakahalaga nito sapagkat sa totoong karanasan nating lahat, ang buhay nga pala ay paglalakbay. Ano? Dahil hindi natin may kakaila o kailan may mapapagdudahan na lagi ang karanasan nating mga tao, laging may pinagmulan. At pansinin niyo, hindi lamang may pinagmulan, kundi may tatapusan. Dati bata, ngayon matanda. Nagmula sa isang bayan, ngayon nasa iba naman. Naririto sa atin, kung isang araw po ay may biglang sumigaw sa amin. Dahil dito naman sa ating kakaiba ng kaunti. Relax ang buhay dito eh. Ay tumigil dyan sa may tulay, dito sa inyo. Tumigil dyan, kung nagkukwentuhan baga, naka-van at naka-motor. Binusinahan ng aking kasamang driver dahil kami dadaan, magkukumpil ako dito eh. Pagbusina ng pare kami sinigawan. Ang sigaw sa amin, ay, ako'y taga rito. Kasi taga rito. At ang lakas nga ng loob na tumigil sa daan, ano? Sabi ko sa driver ko, sayang, saan tinigilan mo? Nakababa ako dispute ng magkaalaman kung sinong taga rito. So, talagang misag yun eh. Bakit? Kasi maya-maya mararamdaman mo, iba naman. Kasi ang buhay ay patuloy na paglalakbay. Ito po ito dapat na hindi maaaring may sinimulan ngunit walang patutunguhan. Dati yun ang ating sense. Saan nga po? Hindi tayo nakatigil lamang. Kasi natin ang pagiging pansamantala at karanasan ng ating mga buhay. Sapagkat sa ating ding pananampalataya, malinaw na ang paglalakbay na ito na karanasan nating lahat ng Diyos. Dito natin ng isang banal, si San Agustin. Ang sabi ni San Agustin, ang puso ko papahinga lamang sa iyo o Diyos at ito lamang hanggang sa ito'y nasa iyo na. Doon lamang kapag tayo'y nasa Kanya na. Ang paglalakbay sa buhay na ito. At sa napakaraming imahe ng paglalakbay, isang imaheng paborito, hindi lamang dito sa atin ha, hindi lamang dito sa Balanakan, kundi sa buong mundo. Alam niyo kung ano? Paglalakbay sa dagat. Ang buhay ay isang paglalakbay at ang imahe ng dagat, bahagi lagi ng karanasan ng lahat. Bakit? Sapagkat itong pamamangka sa dagat o ang katotohanan ng dagat ay may iba't ibang katotohanan. Nakaranasan natin lahat sa buhay. Ang isa, ang dagat, pag tayo nasa dagat, hindi nyo napapakiramdaman
There is a sense of immensity, kalawakan. Pag tumitingin sa dagat, di mo makita kung saan matatapos minsan eh. Kaya tayo tuwan-tuwa pag nakakakita ng isla. Ayun, Romblon. Yun. Pinamalayan. Kasi it gives us a sense of limit. Pero pag wala, tayo manghang-mangha. Nakapagbiyahe na ako minsan papuntang Iloilo. Galing Maynila sa barko. Yung kay Sharon Cuneta. Sakay na kayo. Yung kay Sharon Cuneta ngayon. Sumakay nga ako. Dalawang gabi ba kami? O isang gabi lamang. Pero lalo na itong gabi, na wala kang nakikita kahit ilaw na iba, talaga ikaw'y nakatitig lang sa dagat ko. Yung laki ng dagat. Yun ang katotohanan ng dagat. Kaya ang buhay minsan, napapakabit sa katotohanan o imahe ng dagat, sapagkat hindi natin alam kung ano mangyayari sa buhay na ito. No? Minsan, tayo'y namamangha kung paano tumatakbo ang ating mga sariling buhay. Nariyan din ang katotohanan ng dagat at karanasan ng buhay pagka tayo'y dinadaanan ng pagsubok. Imahe ng dagat na minsan na lamang maalon. O minsan, dito ko natutunan sa Marinduque, yung salitang Chubasco. Ano ka tawag? Chubasco o Subasco? O, kita nyo, mali ang spelling nyo. Alam niyo ba yung salitang Chubasco ay galing sa Kastila at ang salita talaga ay Chubasco. Pagdating ko dito, sabi niyo, Subasco. Wrong spelling. No? Wrong spelling kayo. Pero, hindi nga ba't yun ang karanasan? Bising mapayapa, bigla na lamang. Nakakatakot nga pala, biglang baksak ang ulan, biglang along, biglang hangin. Subasco. Kaya nga ninyo. Hindi nga ba't ganyan din ang karanasan ng buhay tuwing tayo may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan. Nariyan din ang kahalagahan na kapag ikaw'y nasa dagat, mahalaga nga ang mga tanda ng mga paggabay sa paglalakbay. Kaya napakalaga sa atin ng mga parola, yung mga lighthouse na tinatawag sa isang lugar. O kaya'y kung walang parola, ang ginagamit ay tala. Diba? Mga magagaling na mangingisda, tumitingin lamang sa langit. At alam na kung saan papunta sila. Sapagkat kung wala, hindi mo alam kung saan katutungo sa kalagitnaan ng dagat. At hindi nga po ba, kapag tayo nasa dagat, ang isa din nating karanasan, napakahalaga pala ng laging may kasama. Diba? Ibang-iba ang kayo mangingisdang mag-isa, kaysa doon sa mangingisda ka na marami kayo. Yun na lamang karanasan natin pag nasa tabing dagat ka na may dumadating na bangka at mayroong mga taong nangihila ng lambat. Di ba dami sa ating nakikihila? Dahil alam na. Nakakita na ba kayo ng mangingisda sinasabi? Wala. Kasi alam niya pag may humilang iba, mas madali ang paghila ng lambat. Kaya't hindi sa pamamahagi ng kanyang huli. Alam niyo bang yan ay karanasang pandagat? Nakakita na ba kayo sa magsasakang gayon? Wala naman Ay siya, ikimakisaka din wala. Yan ang karanasan kasi ng dagat. Kaya nga't ang imahe ng paglalakbay sa buhay, kalimitan ang paboritong imahe, paglalakbay sa dagat. Kaya nga mga kapatid, ang pagkakataong ito'y mapagnilayan natin ng isang katotohanan patungkol sa paglalakbay ng buhay niyo at buhay ko. Sang-ayon na rin. Hindi ba kayo tanong? Hindi ba kayo nangihingi? Hindi kayo natidismaya sa mga nangyayari? Hindi ba kayo natatakot? O hindi ba tayo nakaligaw o pagkalito? Hindi kaya, minsan karamdaman natin o nararamdaman natin sa buhay na ito, gusto nating sumuko o tumigil. Kaya nga't napakahalaga ngayon. Una, huwag kalilimutan ng lahat, mga kapatid, sa paglalakbay na ito, Diyos. At sa biyaya ng Diyos, lahat tayo'y makararating sa Kanya. Ikalwa, huwag kalilimutan, tayo'y simbahan, tayo'y sambayanan, kailanmay hindi tayo. Bahagi kayo at ako.
buhay sa karanasan natin ang katotohanan ito. Sa titibay natin lalo na sa taong ito ang pagpapaalam. Walang pupunta ng langit na mag-isa. Kitang package deal. Tama mo na ha. Kaya ako natatawa pagka iyak na, iniwan mo ako, bakit mo ko iniwan? Hindi mo naman masabi, ay sama. At sigurado namang hindi sasama, ha? Pero alam niyo, sa totoo lang, yun ang may katotohanan ng ating buhay. Diyos makakapasok nang hindi muna diba, naalala niyo yung salita? Pinakain mo na ba yung gutom? Sapagkat, ay, magandang umaga po sa ating minamahal na mayor, hermano. Dili na kayo sa unahan niya. Maganda makakita ng para ramdam ko hindi ako gayong katanda. Kaya, ito'y karanasan natin at paalalang maganda para hindi tayo mag-isip na kayo at ako sululaan sa paglalakbay na ito. Kaya tuwan-tuwa ako pag nakakarinig ako ng inyong mga ginagawa para puntahan ang iba nating mga kapatid sa pananampalataya. At di lamang kahit hindi katoliko, dinadala nyo ng tulong, dinadala nyo ng mga lalo na pag may mga nangyayaring pagsubok o sakuna. Ang bilis. Tuwan-tuwa ako noong isang araw. Di matuwa ako dahil may nasunugan, ha? Pero may nabasa agad ako sa Facebook. Kaya na. Pero hindi basta lamang ipinost na nasunugan. At sama-samang tinutulungan. Ganyan, ang sarap ng buhay na gano'n, ano? Sabi nga ng isang, if you want to travel fast, travel alone. But if you want to travel sure, go with others. Gusto mo mabilis? Mag-isa ka lang. Pero gusto mo sigurado? Mga kapatid, mapakagandang ipinapaalala din ngayon sa atin ng ating pananampalataya. Bukod sa tayo patungo sa Diyos at sa biyaya niya'y makararating, bukod sa tayo kailanman hindi naglalakbay ng tayo lamang, kundi kasama ng sambayanan, huwag din natin kalilimutan, kasama natin sa paglalakbay na ito ay ina na siyang ating tulong, gabay, sandigan, at kaagapay sa paglalakbay. Kaya ang ganda ng Ebanghelyong binasa mula kay San Juan, sapagkat pinakaalala sa ating pag siya'y kasama, anumang pangangailangan, laging natutugunan. Dahil siya, bilang nanay, laging makikialam. Masama mong pakinggan, pero maganda rin. Ang ating ina, pakialamera. Hindi niya basta hahayaan na ang kanyang mga anak ay mapalagay sa alanganin. Sapagkat kapag ang anak ay sa kanya'y nanawagan, hindi maaaring hindi siya makikialam. Yan ang katotohanan ng ating paglalakbay sa mundo at ipinaalala ng ating pananampalataya. Ang sabi nga ninyo sa inyong paksa, nakalagay, kasagwan sa alon. Ewan ko kayo ha, kung sinasama yung nanay niyo para magsagwan, hindi ko alam. Pero yung salitang sagwan, ibig sabihin kaagapay. Kasama natin siya sa lahat ng ating karanasan. At hindi niya tayo kailanman iiwanan. Sa kanyang pamamagitan, halimbawa at panalangin, tayo ay sinasamahan at pinalalakas ang loob. Hindi ko alam kayo ha, pero ako ha, sa aking karanasan, nanay ko pa lamang ha, si Kadita. Iba na pagkasama ko, umuwi sila ng birthday ko eh. At laging pagkasaan mo, ako ngayon kagad-agad ay mapayapa loob sa... Hindi ko naman agad sinasabit, baka naman atakihin sa puso ang nanay ko pag sinabi ko lahat ng pangangailangan. Unti-unti, pero alam ko na. Lagi ako may sandigan at laging merong tutulong sa akin. Ay di isipin yung nanay ko pala ang sa lupa. Ay di lalo na yung nanay sa langit. Lalo na ang isang ina na subok na
sa kasaysayan ng sangkatauhan, sa kanyang kakayanang humingi ng biyaya mula sa Diyos para sa kanyang mga anak dito sa lupa. Ewan ko, kung gusto nyo, tanungin nyo si Father Nante. Huwag nyo pauwiin agad yan. Mamaya na yung uwi na ng alauna. Mamaya, kwentuhin ninyo. Tanungin ninyo sa mga kwento ng mahal na birhen ng Antipolo. Kaya ganun na lamang kalalim ang debosyon. Isipin nyo naman, ang birhen ito'y nasa bundok. Pero ako'y bata pa, alam ko na yan ay naroroon at pinupuntahan mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ba't dinadayo yung imahin na iyon doon sa bundok ng Maynila? Probinsya pa ng una iyon. Bakit dinadayo? May mga kilala ko sa Maynila, agang-agang gumigising, naglalakad mula Maynila, papuntang Antipolo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kabalitaan at siya namang kasaysayan na sa kanyang pamimintuho at pamamagitan, napakaraming tao na ang nakatanggap ng mga biyayang kanilang kahilingan. Simple lang ang kwento niyan. Pero yun yung katotohanan ng ina na hindi kailanman iniwan ang kanyang mga anak. Sabi nga ni Mother Teresa ng Calcutta, sa isa niyang panalangin, Mary, Mother of Jesus, please be a mother now to me. Kung kayo mananalangin, yun na sabihin nyo sa ina. Mahal namin ina. O, ina ni Jesus. Mama Mary, pakiusap ko po, maging ina kayo ngayon sa akin. Sapagkat siya nga'y ina natin. Mayroong kahulugan at sentido ang pamimintuho sa mahal na ina. Ang ating paghiling ng tulong at sa kanyang pamamagitan, napakahalaga ng kanyang halimbawa at ng kanyang mga paalala. Sa tingin niyo po ba'y bakit ang mahal na ina o tayo sa karanasan natin, napakaraming aparisyon? Fatima, Lourdes, Medjugorje, kung saan-saan mababalita nyo, nagpapakita ang mahal na ina. Pero tingnan nyo mabuti, yung kinilala ng simbahang mga tunay, pare-parehong mensahe. Magsisi sa mga kasalanan, ipagdasal ang mga makasalanan, at palaging manalangin sa aking anak sa pamamagitan ng banal na Santo Rosario. Tapos, binubuod. Iyan para saan yun? Paggabay ng ina. Di ba pagka meron tayong anak na parang nakakalimot, anong ginagawa ng ina? Pinapaalalahanan sila. Yan ang katotohanan ng mahal na ina. At wala nang maganda pang imahen tungkol sa paglalakbay kaysa imahen itong nasa harapan natin ngayon. Ang birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Hindi nga ba? Ano pang paglalakbay ang gusto natin? Kundi yung may kapayapaan at mabuti. Kaya nga't mga kapatid, sa ating patuloy na paglalakbay para ay maging mas buo, ay mas magkakasama ng may lakas ng loob sa buhay na ito. Muli po, ako'y nagpapasalamat niya pong pagbibigay sa atin ng ganitong pribilehyo na ang mahal na ina, ang birhen ng Antipolo'y makarating sa atin sa Balanacan. Mahirap, napakahirap isipin. Tayo isang islalaang eh. Iyan ang isang wala hong biro yun. Kasi kaya nga ginawa ang kanilang dambana ang tawag International Shrine. Ba't ginawang international? Kasi ganun karami talaga ang napunta doon, hindi lamang sa Pilipinas. Ay isipin yung absent ngayon doon. Aba, pag may dumating doon, nasa ng ina? Ayun, naglalaog, nasa Balanacan. Aba, ayan o. Hindi naman sa katedral ang punta eh, sa Balanacan. Sa isang maliit na parokya ng isang maliit na isla. Ano ito posible? Noong una, sinabi ko, alam ko na ang halaga ng ugnayan. Bakit? Kasi kaya naman nakarating dito yan. Kasi isip ko lang nung sinasabi sa akin ng inyong kura, naiimbitahin sabi ko, masubukan pang mga makapunta yan din eh.
parang inimbitahan mo si Brad Pitt, mga gayon, papunta ng Balanacan. Bala yung mangyari yan. Aba? Tuloy na, discovery ko. Kaya pala. Alam nyo ba na itong rektor, Father Nante, Tolentino, ay kaklase pala ng kura ninyo. Kaklase pala sa school. Nanunulag. Kung sino baga ang inasahan at sino ang tumulong. Bahala. Namatay ni Lubing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay na tao. Sampalataya naman ito. Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simahang sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa Diyos na nagkaloob sa atin ng isang dakilang ina, ang mahal na Birheng Maria, hilingin natin ngayon ang kanyang awa at pagpapala ng gayon ay matamo natin ang pananampalatayang magdudulot sa atin ng buhay na ganap. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, mapagmahal na Ama, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, dinggin mo kami. Upang sa mga tinawag upang maglingkod sa simbahay, ang Santo Papa, mga obispo at mga pari at mga relihiyoso, upang sila ay maging huwaran sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at malalim na pananampalataya sa kaakibat na gawa, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinuno ng pamahalaan, mapatunayan nawa nila sa gawa ang kanilang mga pangako at mabubuting adikain para sa bayan. Makita nawa sa kanilang paglilingkod ang pagkatakot sa Diyos at malasakit sa halaga ng buhay, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo kami. Para sa pamilyang Pilipino na dumaranas ng maraming pagsubok at hamon sa buhay, dala ng kalamidad, maging matatag nawa sila at maging huwara ng tunay na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo kami. Naway ang ating sambayanan ay tunay na maglakbay, kaisa ng mahal na Birheng Maria, palagi ang nagdarasal, kumakalinga at tumutupad sa kalooban ng Diyos sa tuwina, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo kami. Pagkalooban nawa tayo ng Diyos ng panahong aakma sa pangangailangan ng pananim sa ating kabukiran. Ingatan tayo laban sa bagyo at mapinsalang kalamidad at trahedyang maaaring makapinsala ng buhay at kabuhayan, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, kaysa naming mahal na Birheng Maria, kaysa namin ang mahal na Birheng Maria sa paglalakbay sa mundong ito, na umaharap sa maraming hamon at balakid, panatilihin niyo po kaming matatag at naninindigan sa pananampalataya at umaasa sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagdamay. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ay nasa liturhiya ng banal na Eucharistia. Sama-sama po tayong umawit habang inihahanda ang mga alay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang inyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang hindi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan niyo po ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siyang Panginoong kasama ninyo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Sa Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na kayo'y aming pasalamatan. Bukod niyo pong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na inyong piniling maging ina ng inyong anak, nung isugo niyo po siya bilang aming Mesiya. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng inyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ngayon nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Hosana, sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya.
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Puso at pagkabuhay, pinubos mong tulay kong Jesus, naming mahal, tas mo kaming tanan. Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat at tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, Marcelino Antonio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pagitan ng inyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
sa iyo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin lahat ngayon ng buong lakas loob. Manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Idul sa lupa para sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kapayapaan. Magsilid po ang lahat at ihanda ang sarili sa pakikinabang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang tingin. Makaupo po tayo at tumawid sa pakikinabang.
Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pagkapakinabang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang inyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparagal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat naming paglingkuran ang pagganap sa kaloob niyo pong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat bilang pagbibigay daan sa pagkilala sa mga hermano at hermana. Muli po, magandang umaga sa ating lahat at happy fiesta po. Magandang umaga rin naman po. Minamahal naming obispo, malugod po namin ipinakikilala sa inyo. Ang ngayon ay aako ng responsibilidad ng pagiging hermano at hermana para sa taong 2024 at 2025. Ang komunidad po ng parokya na kinakatawan ng mga magiging hermano at hermanang ito, hindi lamang sa pinakang hermano mayor at hermana mayor, kundi pati na rin po ang mga hermano at hermana mula sa iba't ibang mga sityo at barangay na nasasakop, gayon din sa mga mismong sityo ng bayanan ng Balanacan. At narito po sila sa pangunguna ng ating ngayong taong darating ay aako ng responsibilidad bilang hermano at hermana sa katauhan po ni Ginoong ating minamahal na lingkod bayan, Honorable Mayor Augusto Leo Livelo at Ginang Marites Lu. Gayon din po naman, kanilang magiging kaagapay at kasama sa responsibilidad pong ito ang mga sumusunod. Sina Ginoo at Ginang Ramonito at Marieta Bugas mula sa Purok Mabuti, Ginoo at Ginang Rogelio at Elizabeth Lantita mula sa Purok Mabuti, Ginoo at Ginang Dante Laracas mula sa Barangay Paye, Ginoo at Ginang Alan at Maria Aisen Luna mula sa Sitio Manlumod, Ginoo at Ginang Antonio M. Hilaria Lecaros mula pa rin sa Sitio Manlumod, Ginoong Antonio Hasa mula sa Barangay Argao, Ginoo at Ginang Cesar at Lolita Hasa mula sa Barangay Argao, Ginang Hilda Lamar mula sa Barangay Hinanggayon, Binibining Mariel Cariciosa mula sa Sitio Basiao, Ginang Miriam Mayamaya at pamilya mula sa Balanacan proper, kasama po niya sina Ginoo at Ginang Cedric Imelda San Juan mula pa rin sa Balanacan, Ginoo at Ginang Rene Rejano mula pa rin sa Balanacan, Ginoo at Ginang Celso Quinto at pamilya mula sa Balanacan, at Ginoo at Ginang Rolando Mataya mula sa Balanacan. Minamahal na obispo, akin pong ipinipresenta at ipinakikilala sa inyo na tatanggap at aako po ng responsibilidad sa pamagitan ng rito ng pagtatalaga ng inyong pangunahan bilang hermano at hermana. Narito po sila. Nakangako po ba kayo na magiging kaisa namin sa pagsasakatuparan ng mga tungkulin ng hermano at hermana sa parokyang ito? Opo, nangangako.
Nangangako po ba kayo na sisikapin ninyong mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng loob at labas ng ating simbahan? Nangangako po ba kayo na palagi ang kayong makikipag-ugnayan sa lingkod pari at lupon ng pagsamba tungkol sa mga gawaing panliturhiya at iba pang gawaing pampastoral ng ating parokya? Opo, nangangako po kami. Nangangako po ba kayo na pasisiglahin ninyo ang samahang ermanidad ng parokya sa pamamagitan ng hayagang pakikilahok sa lahat ng mga pagdiriwang at mga gawain? Opo, nangangako po kami. Nangangako po ba kayo na patuloy kayong makikipag-ugnayan para sa mga proyekto at programang pamparokya batay sa pangangailangan at kapahintulutan ng inyong lingkod pari? Opo, nangangako po kami. Nangangako po ba kayo na magiging mga saksi sa pagsasabuhay ng mga gawaing pangkabanalan at magiging mga huwaran ng batayang pamayanan ng Kristiyano sa pagsasakatuparan ng mga pinapangarap ng ating diocese bilang simbahan ng mga dukha na may katarungan, pag-ibig at kapayapaan? Opo, nangangako po kami. Tulungan nawa kayo at kasihan ng pong may kapal upang inyong may sakatuparan ng kanyang iniatas na gawain sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po naman ay ating ipagkakaloob sa ating mga naging ermalidad ng 2023-2024 ang ating pong Episcopal Blessing mula sa kagandahang loob ng ating minamahal na obispo para sa mga tumayong ermano at ermana ang pamunuan ng ermalidad ng 2023-2024. Narito po ang nakalagay sa pagpapalang episkopal na ito. Diocese ng Buwak, Parokya ng Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Balanacan, Mogpog, Marinduque. Bilang pagkilala at pasasalamat, ipinapagkaloob, iginagawad ang pagpapalang episkopal na ito kay Ginoo at Ginang Alfredo Lugatok sa kanyang di matawarang kontribusyon sa pagbibigay ng sarili, kakayahan, yaman at panahon sa pagpapaunlad ng pananampalataya bilang ermano
sa parokya ng Mahal na Birhen, iginawad ngayong ika-23 ng Mayo 2024 dito sa parokya ng Mahal na Birhen sa ika-48 taong kapistahan ng parokya at sa kauna-unahang pagbisita ng imahe ng Mahal na Birhen ng Antipolo mula sa Pandaigdigan Dambana ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, may lagda, Lubhang Kagalang-galang Marcelino Antonio M. Maralit Jr. BD, Obispo ng Buwak, kaisa sa panalangin at pasasalamat, Reverendo Padre Arvin Anthony J. Madla, ang inyo pong ligot pari. Gayun din po, pinagkakaloob natin para sa ating minamahal na Hermano Mayor, ang ating pong Vice Governor Honorable Adeline Lynn Angeles. Palakpakan po natin. Kay Ginoo at Ginang Gilbert at Claire Montevirgen. Mrs. Yolanda Santo Domingo. Mrs. Ruperta Lamanilao. Mr. and Mrs. Edmund Cordillero. Miss Shirley Lambot. Mr. and Mrs. Benhar Lecaros. Mr. and Mrs. Alfredo Tan. Mr. and Mrs. Roderick Laracas. Mr. and Mrs. Raniel Atienza. Mr. and Mrs. Gilbert Montevirgen. Miss Yvonne Solis. Miss Mary June Solis. Mr. and Mrs. Benedict Malinaw. Mrs. Yolanda Santo Domingo. Mga minamahal, palakpakan po natin ang ating mga hermano at hermana ngayon pong taong ito. Maraming salamat po sa inyo. Gayon ating hinihingan ng special na mensahe po mula sa panig po ng ating bisita ngayong taon, ang ating mga kaibigan, kapanalig, kamanlalakbay, International Shrine ng Mahal na Birhen ng ating paglalakbay. Tayo po ay lamang ang ina ng Birhen Antipolo ang narito sa ating rektor ng International Shrine ay narito rin po sa inyo para magbigay ng kanyang mensahe. Reverend Father Reynaldo, International Shrine, Our Lady.
sa mga kapatid na pari, sa mga hermano, sa ating pong mayor, sa inyo pong lahat. International Shrine of Our Lady of Peace and Good Morning, Association of Catholic Shrine and Pilgrimages of the Philippines, lahat ng maligayang kapistahan, kapaan at mabuting paglalakbay. Pero damang-dama ko po yung una, pananampalataya ninyo at inyong kabutihan Katoliko. Maraming salamat po. Naranasan ko po kahapon yung masayang festival. Yun ay yata ang pinaka-engranding pagoda na nadaluhan na replika ng Bera ng Antipolo. Congratulations po kay Father Arvin at sa inyong lahat. At kagabi po, pinaranas naman sa doon sa Boac Hotel ng mga ng biglang awa yung putong kultura, tradisyon dito sa Boac bilang pagtanggap. Maraming salamat po. Sabi ni Bishop, magbibigay ka dito, totoo po yun. Simula maging international shrine, ang bira ng Dambana, sa Antipolo, kapag ka po may mga nagre-request, official replica, ganito po yung replica, original na nasa Antipolo, na 3, malapit na po sa mag 400 years. Ibibigyan po namin, kung kaya po namin bigyan. Ako dito nung isang araw, sabi kami magkukusang magbigay. Sabi rin ni Bishop, bubong. Hindi ko po kaya sagutin niyo. Lahat ng dinalaw ng Bera ng Antipolo na ginagawang simbahan tatapos kaagad. Malay nyo, pagdating dito ng inyong replika, kasunod ang lahat ng donors, ang simbahang ito sa panahon. Amen? Pumuli pong lahat kay Bishop Junie at sa mga kapatid na pari, sa akin pong classmate, si Father Arvin. Nakita niyo naman po ba? Mas matanda pa nga po yung buhok niya sa akin. Po lahat, muli maraming salamat po at maligayang kapistahan. Alam nyo, tandaan nyo, kayo ang kayamanan ng Marinduque. Kayong mga Kristo at nagdidebosyon sa mahal na Birhen. Viva la Virgen! Viva! At dahil po diyan, isang memorabilia po yung nais namin ihandog sa International Our Lady of Peace and Good Voyage. Isa rin pong Episcopal blessing mula sa ating minamahal na obispo. Ganito po ang nasasaad. Pagpapalang ito ay iginagawad kay Reverend Father Reynante U. Tolentino, alaala at taus-pusong pasasalamat sa pagkakaloob sa komunidad na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ng pagkakataong maging kabahagi ng pagdiriwang ng
48 taong kapistahan ng parokya, ang kauna-unahang pagbibigay ng Antipolo mula sa pandaigdigan dambana ng Nuestra Señora de la Paz, iginawad ngayong ika-23 ng Mayo 2024 ng Mahal na Birhen ng Kapayapaan at may lagda, lubang kagalang-galang Marcelo Jr. Obispo ng Buwak at ang inyo pong lingkod ng Kura Paroko. Mga minamahal, ipinagkakaloob po natin ito Tolentino at sa kanyang mga kasama sa ngalan ng International Shrine ng Antipolo, tanggapin po ninyo ang aming simpleng nakayanan. Ang malalim na debosyon, panalangin ng mga taga-Balanacan para po sa inyo. Maraming salamat po. Ang aming pusong pasalamat ng minamahal na obispo bilang instrumento ng pagpapastol sa ating parokya at lalong-lalo na sa malalim na pagninilay na kanya pong ibinahagistahan ng ating parokya, Bishop Julian Pari na mula sa iba't iba nating parokya dito sa ating diocese, pagiging instrumento ng pagkakapatiran natin. Salamat po sa inyong pagdalo. Ang kinatawan at liderato ng PPC po sa pagiging instrumento ng sambayanan para pagtutulungan sa diwa ng pagmamahal ng kapayapaan at mabuting pagpapastol. Maraming salamat po. Sa ating mga dedicated malasakit na Parish Secretary, Batayang Pamayanang Kristiyano, sa ating mga gumanap para maitawid po natin ang mga pagdiriwang na ito at ang mga preparasyon kaakibat nito. Ito'y ipinagpasa Diyos at naging daan para maging karanasan ng bawat isang mananampalataya ang makainang pagkalinga at pagmamahal po ng Mahal na Birheng Maria. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga kabataan, sa mga koro na gumanap, sa mga sakristan, kay Brother, pinakiusapan po natin para koro at pagmalasakitan ito. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga nagalang na mga lingkod bayan, na hindi lamang naging tunay na lingkod ng bayan, kundi naging lingkod din natin sa kanila pong pag-ako ng responsibilidad din bilang magiging kabataan natin sa patuloy na mga gawain natin mula po sa mga lingkod bayan natin, kay Vice Go, sa iba po pong mga bukal, kay Governor at sa iba pong mga kawani, sa ating minamahal na ng responsibilidad bilang ating hermano, leader natin sa barangay, kapitanes po ng mga barangay na sa parokya, Argao, Hinanggayon, Paye at Isi. Salamat po sa inyo. Misa, mga tumulong
kayanan para ang kapama at naging sapat at lumalab. Itawid natin ang mga pagdiriwang nating inyo. Sa group mula sa International ng aking kaklase, Father, sa kanyang kasamang mga gabay, Socom team, at iba pang mga kabataan, maraming salamat po sa inyo. Palakpakan po natin sila. At lagi po kayong siyempre welcome dito, Father Nante. Bagamat maikli yung inyong naging pagpigil, nawa ay kayo po ay nag-enjoy at nakapag-relax ginagawa. Kaya ang pagkakataong ito'y i-rating namin para kayo po makapag-relax, makapabasyal at naibahagi pa ninyo ang debosyon po ng dito sa amin sa Balanacan. Father Nante nga po ay pero talagang ang nakalagay din sa ating schedule natin yun gagawin at kasama noon ay ng imahen ng mahal na Birhen ng Kapayapaan. Kaya naman inaanyayahan po natin dito sa pagkatapos po natin ng pagbabasbas ng ating minamahal na obispo, paunguna ng grupo ng magpupunta para alayan ng pagpupuri at panalangin sa bisita, lalong-lalo na ang mahal na Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay. Sasabay po ang sambayanan at ang mga kapatid ko pong pari ay akin ding inaanyayahan para manguna sa pagpuputong pong ito. Ang mahal na obispo po ang siyang magpuputong sa pilgrim image ng mahal na Birhen ng Antipolo. Sa atin po namang mga bisita ay ang mga kapatid ko pong pari ang magpuputong sa kanila. No? So, muli po, ang lahat ay may dahilan, ang lahat ay may paraan, at ang lahat ng pagkakataon ay nagiging pagkakataon ng pagpapala at biyaya. Ang hinihingi lamang sa atin ay laging magtiwala sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria, ang ina ni Jesus at ina din po nating lahat. Harinawa ang naging pagbisitang ito na sa kasulok-sulukang bahagi ng ang pangalan ay Parokya ng Balanacan ay hindi ng isang ina sa kanyang dambana, kundi ito'y pagpunta ng inang ito sa kanyang isa pang tahanan dito sa Marinduque. Sa piling ng mga deboto ng mahal na Birheng Maria, tayong kanyang mga anak ay dinalaw din ng ating ina. At dahil po dito, lubos ang aming pagpapasalamat sa bawat isa po. Tanggapin po ninyo, Father Nante, ang pagpapasalamat, baunin po ninyo ang aming galak at utang na loob mula sa sambayanan ng Balanacan. Tara na sa Balanacan, ang mahal na Birheng Maria ay parangalan. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming salamat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos,
Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Inanyayahan po natin si Father Nante, kasama po ang mga kasama natin na mga tanglaw at ang Sokong team at ang buong Antipolo team na dumayo po dito sa atin.